Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong update na naman ang ating gagawin. Ngayon naman medyo namimiss natin ang mga opinion, reaction nitong si Senador Marcoleta. O ayan, Senador Marcoleta na, dati Congressman Marcoleta eh. Kasi meron pong programa sa Net25 na itong si Senator Marcoleta ay nag-react po dito sa 2025 national budget na di umano may tinatawag silang pork barrel na 150 billion, no? If I am correct with that numbers, mamaya maririnig natin yan. Imagine that one, pork barrel. Ito ay tinatawag na pork barrel dati, no? Wala na kasi pork barrel eh. Inalis na yan eh. 150 billion. Yan ay tinatawag. I don't know kung tatawagin yang insertions or ika nga, quote unquote, sabi nila, pork barrel. So, ngayon, very issue yan. Kasi alam naman natin na itong 2025 national budget, nagka-issue po ito. Pinangunahan po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte noong merong mga blank items, merong mga anong tawag doon? Yung nangyari sa BICAM na nagka-problema. Okay? So ngayon, pakikinggan po natin itong si Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Ayan, masanay na ako dyan. Patungkol dito para alam natin, no? Kasi hindi ko pa ito nakita actually Sabay-sabay natin itong panoorin at magre-react tayo dito. Dapat makialam tayo dito kasi pera ito ng taong bayan. Pera natin ito. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, please like and share this video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan. And sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo sa Don Mar TV para updated kayo lagi. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify pag meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, o kung nagla-live ang ating channel, malalaman ka agad ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na magka-subscribe tayo sa Don Mar TV. Sabay-sabay, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan. Nakasubscribe na ba lahat? Ito. Ako, basta usaping mga debate, argumento, gusto ko talagang marinig itong si Senator Rodante Marcoleta. Okay? Kasi tumpak na tumpak itong mga paliwanag niya eh. Ito pakinggan natin itong issue sa 2025 national budget na tinatawag nilang quote-unquote pork barrel. Okay, na bilyon-bilyong pera po ito. Intindihin natin ito Sabay-sabay tayong manood. Okay, Marcoleta, pasok! Ay, wait. Anong nangyari? Teka muna guys. Play. Anong nangyari dito? Opo, ayan. ito po. Tama-tama. Mayroon kasi tayong balitang hawak na sinasabi daw po, di ba may question ngayon, Sen, hanggang ngayon, ay may question pa tungkol sa 2025 budget na umiiral ngayon. Nakapending sa Supreme Court. Pa po ito sa Korte Suprema. Ang isa po sabi na... Ito yung under the House of Representatives ni House Speaker Martin Romualdez at yung nag-BICAM sila, di ba? Yun yung merong nag-file doon eh. Panggit diyan, meron daw anyang 150 billion na, well, quote-unquote, pork barrel. Kasi wala na ho namang pork barrel ngayon, di ba? Pinagbawal na ng batas yun eh. Bawal na yun. Bawal na nga po, Pero, binawal yun kasi alam na natin, no? Ang daming mga nangyaring magic that time eh, di ba? Kaya binawal dahil dumadami ang magician dyan eh. Hindi po ng Malacanang, mariin po nila pinabubulaanan ng Malacanang ang ulat na meron daw po nakapaloob na
pork barrel fund sa nakalaan sa ilang lugar sa 2025 national budget. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ngayon lamang nito nadinig ang tungkol sa pork barrel at wala ring nakarating na papel sa Malacanang na sinasabing umiikot umano sa Senado. Ayon pa po kay Yusek Castro, hindi issue sa palasyo ang pork barrel kaya mariing pinabulaanan ito ng ehekutibo. Batay daw po sa umiikot na umano'y dokumento sa Senado, bilyon-bilyon pisong pork barrel fund daw po inilaan sa ilang lugar tulad ng Bulacan, 12 billion, Sorsogon, 9 billion, Mindoro, ang laki. Hindi pork barrel. Imagine that one, ha? Sobrang laki po ang pera ng bansa natin. Yeah, pero bakit kahit hanggang ngayon, hirap na hirap tayo, di ba? Sabi ko nga, itong mga government officials natin, ang kakapal ng mukha eh. Oh. Di ba? Bulat-lat yan sa ating lahat taong bayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, makialam tayo dito. Because we are talking here of billions of pesos. Pera sa mga taxpayers ito. Tapos, they are speaking of billions of peso, pero sa ating mga mamamayang Pilipino, harap-harapan nating nakikita na parang walang nangyari sa atin. Diba? Ito, patuloy. Barrel na ang tawag dyan, insertion. Insertion. Siguro Yan, palitan natin, di pork barrel. Hindi na pork barrel, insertions ng tawag yan. Inalis na raw yung pork barrel. Pinalitan lang ng pangalan eh. Yan ang sabi ng iba. Ay nako. Sinong inuuto? Taong bayan pa rin eh. Technically, wala na Wala yan. na talaga. Opo, pinagbawal na po Sinabi sa ng Korte batas. Suprema, wala na yan. Opo. Nagiging pork barrel kasi, kung halimbawa, ikaw ay binigyan ng karapatang Ito, makinig. mabigyan ng proyekto Opo. na gagawin sa distrito mo, pagkatapos na mailagay sa batas, ikaw pa. Yun ang pork barrel. Ikaw pang makikialam doon sa pagpapagawa ng Opo. project na nilista mo. Pati yung contractor Magiging pork barrel siya. Oho. Kasi ang nangyayari nga, kaya nga pinalitan na yon dahil sa, alam mo na, Oho. kaya niya pakikialaman. Ako ang nagpapondo niyan eh. Ayun, oo. Ako ang naglagay ng contractor dyan eh. Ako maglalagay. Anong pangalan ng contractor mo? Bengue. Ito ang nangyari kasi, guys, no? Let's face the reality. If ikaw kongresista ka, ito yung mga tunay na nangyari. Basing on my yung mga kakilala kong kontraktor na meron akong mga kaibigan kontraktor na hindi naman masyadong kaibigan ko talaga, pero napag-usapan namin yan kasi nga vlogger tayo at mismo sila ay nagsabi sa akin na sobrang laki talaga ang pera ng bansa natin, no? Mayaman ang Pilipinas. Heto yung nangyari. Ikaw na kongresista ka, gusto, for example, yung distrito mo ay kailangan mong magtayo ng bagong hospital kasi problema sa inyong probinsya, no, ay walang masyadong murang hospital kasi nga most of the hospitals are private at ito po ay mahal. So, yung mga mahihirap nating mga kababayan ay nagka-problema po ng murang hospital. Kasi, for example, iisa lang ang murang hospital sa distrito nyo o sa probinsya nyo. So, ikaw ngayon na bilang congressman dyan sa lugar ninyo, tatayo ka ngayon ng bagong hospital. So, ikaw ngayon, susulat ka at magpo-propose ka na ito yung project ko, ito yung mga plano ko, i-report mo yan, tas kapag magiging batas na yan, no? So approve, walang problema. Na-approve yung budget na ganito, ganyan. Pagkatapos doon, yun ang tinatawag nila dati na pork barrel. Makialam ka na. Ikaw kasi yung nag-propose niyan di ba?
So ikaw ngayon ang hahanap ng kontraktor. Basing sa yung iba nga, yung mga kongresista, sabi nga nila, mga kamag-anak lang nila yung kinukuha nilang kontraktor. Okay, hindi ko lang alam kung yan ba ay bawal o legal na ganyang style. Pero most likely ganyan. O mga kaibigan nila na mga contractors. Okay? Let us say, hindi magko-corrupt yung contractors. But yung contractor na yon na kinukuha ng mga kongresista, magbibigay yon. O, hindi na natin alam kung magkano ang ibibigay ng contractors sa mga kongresista kasi po, if meron po silang susunod na proyekto, yun pa rin ang contractor nila na kukunin. Diba? So magbibigay ng parang pakonsuelo ba? Doon ang nangyari na kinonsider natin, corruption pa rin. Diba? Kasi kung ganyan ang mangyari, imbis na yung quality ng trabaho natin na sa hospital, yung example, itong hospital, tinitipid ang mga materyales. Tinitipid yung, kaya nga, sometimes, merong mga lumusot na mga istorya o balita na proyekto na hindi natapos. Na magtataka ka, sa sobrang laking budget nito, na pinopose ito at na-approve, bakit hindi natapos? Kasi binabarat po ng mga contractors. O meron silang tinatawag na parang yung mga materialis ba binabarat, nakalimutan ko lang yung term, no? Hanggang to the point kasi binabarat nila kasi magbibigay pa sila sa mga dapat bigyan. Okay? So diyan po. Di ko nga kaya nga pinalitan nila ng insertions ang term nila Pero yun pa rin, nakalusot pa rin 'Di ba? So ito yung ipinaliwanag ngayon ni Marcoleta. Ito, pakinggan pa natin. Ito yung sa iba yung itong i-explain ni Marcoleta, iba ito Ito yung in-explain ko sa inyo kanina. Ito na yung nakasanayan before. Okay? Patuloy. Kunwari lang. Ako magmimina dyan. Opo. Ngiti-ngiti si Nelson Mali na yung pagiging pork barrel. Ayun. Ngayon, kaya nga pinag-uusapan, para hindi kanya maging pork barrel, pagkatapos na ikaw ipagbigyan na yung distrito mo ay mabiyayaan ng mga proyekto, okay lang yon. Opo. Pero wala kang gagawing post-intervention. Ayun. Ibig sabihin ng post, pagkatapos na huwag ka nang makikialam magmula rito hanggang doon. Hanggang sa matapos yung Benguet, huwag ka makikialam. Kaya problema, mula simula hanggang matapos, nakialam talaga nung gusto. Pakikialaman niya talaga yun. Kaya nga, ngayon, pero insertions talaga Insertion ang tawag po. Ngayon, ang sinasabi ninyo, sa dinig ko naman, yun ang tinatawag nilang FLR. Alam mo yung FLR? Ano po ba sabi nyo? Narinig ko. Hindi, kasi pinarada lang kasi yan, may kasangkot yan dun sa sabi nila, pagkakapirma doon sa impeachment. Pagkakapirma. Pipirma kayo o hindi. Yan ang usapan dyan 250 ng pumirma. Yung sinasabi ni Congressman, di ba? Si Congressman Toby Chanco Hindi. Sino po? Si Congressman Nelson Lubao. Pumirma ka na. Kung hindi, yung project mong hospital. Tigil yan, ako. Pondo. Napilitang pumirma siya, di ba? Ganyan nangyari sa Laguna. Pagkatapos, yung palang mga ipinangako. Yun ang guys, ang hirap sa atin ng gobyernong ito. Mapipilitan kang pumirma. Kasi kung hindi ka pipirma, yung proyekto mo na pinopose mo, mamamatay. Yun ang nangyari kay masakit mang isipin yung impeachment ni VP Sara sa Kamara. Diba? Pumirma. Merong isang umamin. Napilitan silang pumirma. Dahil nangangailangan rin sila ng budget ng kanilang probinsya. Kung hindi sila pipirma,
masasakripisyo po ang kanilang constituents. 'Di ba? Bakit nyo gagamitin ang power nyo sa gobyerno para kontrahin ang mga kalaban nyo sa politika? Yan ang very unfair. Kaya si BP Sara galit na galit at that time. Kaya sabi ni BP Sara, naiintindihan ko yung iba eh. Pumirma sila dahil iniisip rin nila ang kanilang mga tao sa probinsya. Patuloy. Nasa FLR, sabi nila. Yung FLR, ito yung for later release. Ayun. Kaya pala nung pagkatapos... So nag-aaway sila ngayon. Sa ano ko ha, sa pagka-understand ko dyan sa for later release, itong mga contractors na kinuha ng mga kongresista, meron yan silang mga yung mga contractors, meron rin yang may kaya. Hindi naman sila may kaya, pero meron po silang pagkakautangan, kasi yung alamin natin na ang gobyerno, ano na yan, late na yan na magbayad sa mga contractors. For example, yung proyektong hospital, hindi ko lang alam I cannot go beyond the estimate, no? Or let's say 10 billion, okay? For the hospital, 10 billion. Ganong halaga. Example lang to I might be wrong with my estimation. So, yung 10 billion na yan, sabi ng kakilala ko, inihati-hati yan. Like for example, ihahati natin, sasabihin, gawin nitong hospital na ito within 1 year. Okay, 1 year. So, sa the month of unang buwan, i-estimate yan ng contractor na ito na yung magagawa namin within 1 month. 1 month. Pagkatapos ng 1 month, yung contractor, kasi syempre, ikaw ba namang contractor, sino ba namang gagasta ng worth 10 billion kaagad na i-release mo na, di ba? So, i-divide yung 10 billion, no, ng 12 months kasi 1 year yung contract. So, let's say gagasta sila ng 800 million sa isang buwan ang contractors. Pera yan ng contractors o kung saan mang resources kinuha yan ng mga contractors. Kung meron ba siyang mga wholesale na mga materials na kinunan, utang yan lahat. Pwedeng utang. Pagkatapos niyan, i-present yan ngayon ng contractor. Ipapakita yan. Ito na yung finished product namin na ati pong pinag-usapan na natapos ko within 1 month. Okay? Di ko lang alam, baka for the next 2 months or 3 months, saka siya babayaran. Okay? Kaya nga, delay ang payment kapag gobyerno. Okay? Delay. Okay? Nababayaran. Heto na yung 800 billion. Ngayon, si contractor, re-receive yan ng 800 billion. Example lang ito kung hindi man ito ganun ka-accurate. Pagkatapos doon, ito example ko kasi malakihan 800 million. Tatanggap niya yung 800 million. Si contractor, bibigyan na niya ngayon itong mga kinuna niya ng mga materials. Yung mga wholesaler na kinuna niya, ibambayad niya ito sa mga trabahante niya, sa mga nirenta niyang yung mga equipments, mga heavy equipments. Babayaran niya yan lahat. Let us say, meron pong natira na 200 million. Kasi 600 million yung nagasta. Saka yung mga materials rin. Dala. Yung 200 million, kay ano na yon? Kay contractor na yon kung magkano ang ibibigay niya kay congressman. Yun ang yun ang napag-alaman ko sa mga kakilala ko. Ganon daw yun. So magbibigay na ngayon si contractor ng share. Pero merong bagman yan. Merong bagman. Hindi yan malalaman.
Hindi yan ipapasok sa bangko nila. Yun raw yung nangyari dati noon, mga 10 years, 15 years ago. Ito yung sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Ganon. So, busog na busog ito mga kongresista na ito. Di ba? Gets niyo? Busog na busog sila. By the following month naman, another 800 million na naman. Kasi, ang per month yung proyekto Di ba? So, ganon ang nangyari. Marami pera ang taong bayan. Kung hindi lang babaratin, kung hindi idadaan ng mga ganitong bagay, sus, grabe, super quality sana itong mga infrastruktura natin. If you can remember, former President Duterte, hindi na siya kumukuha ng mga contractors ng dito sa Pilipinas. Ang kinukuha niyang contractors, mga taga-Japan at mga China, di ba? Dati, yung mga bridges. I think yung sa Cebu, Japan yata yun o China ba yung naggawa ng Kasi po, hindi po binabarat. Kung ano yung nakasaad sa kontrata, yun. Yun yung mga materials. Kaya nga, solid at quality yung mga ipinatayo ni Tatay Digong dati. Patuloy. Kaya ang tawag naman ni Toby Chango, conditional release. Yun ang FLR. Kaya na talagang meron daw binigyan sa mga kanya-kanyang lugar. Kaya pala, Sen, ang balita ko, pagkatapos na po magpirma, isang linggo nakalipas, ang kinakanta na po nila ngayon, please release me. Wala. For later release, kaya nga FLR hanggang ngayon daw po ata, umaasa pa Ngayon, patay na si Frank Sinatra. Wala na. Pero talagang kinakanta yung please release me. Please release me. Release me lang yun, walang please. Ang tanong dyan, sino ang magre-release ng budget? Siyempre, ang magde-decide, di ba? Yung magde-decide, anong sabi ni BP Sara? Dalawa lang ang nagko-control ng pera ng bansa natin. Di ba? In-announce na yung pangalan. Di ba? Ay, pakinggan natin. Meron daw ba? Kumanta? Hindi. Yung naging pahayag ni Secretary Claire ukol sa bagay na ito. Ano ba masasabi mo dyan, Yusek Claire? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon ko, on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi niyong papel na nagsisirculate. Yes. Wala pong nakakarating sa atin. At hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Kasi ito naging mainit din, no? So, matapos po kasing, anong tawag ito, itong June 23, nagkaroon doon kasi ng... makasagot. Opo. Itong June 23 po ay nagkaroon ng consolidation o report. Una po, yung Good Government Committee at saka ang Quadcom ng kanilang mga recommendation, batay po doon sa kanilang mga naging investigation. Pero puntahan natin itong sa Blue Ribbon Committee na kung tawagin nga po sa lower house ay Good Government. Committee on Good Government and Public Accountability. Yes po. Yan yung pinangungunahan ni Congressman Joel Chua ng Maynila. At doon po ay meron silang mga naging rekomendasyon, etc. At ito naman ata, Nelson, kung hindi ka nagkakamali, ay ginamit din na ebidensya doon sa impeachment. Sen. Pero bukod po doon sa impeachment, ay nagsumiti rin sila ng kanilang natuklasan sa Office of the Ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. Nung ito po'y natanggap ni Ombudsman Samuel Martires, bilang tanod bayan, umakto po siya. Pinasasagot ngayon ang tanggapan ng pangalawang Pangulo batay po doon sa mga report ng Blue Ribbon ng Good Government Committee. Teka, linawin natin yun. Ang sinasabi mo, kung di ako nagkakamali, ito yung committee report. Yes po. Ng Committee on Good Government and Public Accountability ng chairman si Joel Chua. Yes po. Bukod dyan, meron din namang committee report na ginawa ang Quadcom. Meron din po sila. Opo. Ang committee report kasi, Jen, ay isang
paglalagom ng lahat ng kanilang ginawang pagtatanong, ano yung nangyari sa isang committee, lalong-lalo na yung good government sapagkat doon nila sinalang ang Vice President. Tama po. Hindi pa nag-away-away nga kami ron sapagkat kinu-question ko yung process. Kaya kung aking i-analyze, kaya pinagtripan, pinag-initan itong si VP Sara nung binulgar niya ang House of Representatives nung siya pa lamang ay nandoon sa Department of Education. Kung matatandaan nyo, di ba? Ang daming binulgar si VP Sara dun. Kaya ngayon sila gumaganti. Ito yung ganti nila, yung impeachment kay VP Sara. So, sabi ko, mali ang pagtawag nyo sa kanya sapagkat yung paraan ng pagtawag sa kanya, yung basihan, ay ginamit ninyo yung privilege speech ni Congressman Valeriano. Nung isa pang representative sa Maynila. Yes po. Nung nalaman nila na mali nga sila, dinagdagan kunwari para bigyan ng katwiran yung pagpapatawag sa Vice President. Ang ginamit naman nila, yung manifestation na orally naman na ginawa nung isang kasapi sa Committee on Appropriations na kung saan sinabi niya, I manifest, Your Honor, my desire that the subject matter of this investigation be investigated separately in another committee. So ang ginamit nila ngayon ay good government na naman. So biligyan nila ng bala uli yung good government sapagkat nagkamali sila sa una. Sabi ko, mali na naman yung pangalawa. Opo. Kasi ang ginamit nila, motu proprio investigation. Sabi ko, hindi motu proprio yan kasi nanggaling sa isang manifestation ng isang miyembro. Ang motu proprio kasi, talagang ang mismong nag-initiate yung committee nang walang nag-udyok sa kanya ng kahit sino. Sabi niya, basta kami motu proprio, bahala kayo sa buhay niyo kako. Yun ngayon ang ginamit nila para usigin nila si Vice President. Nagmanifest na naman ako, ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation, kung hindi, yan ay magtatapos sa impeachment. Sinabi ko sa kanila yun. Ayun, opo. Kasi ang ginagawa ninyo, kayo ang nagtutuloy sa ginagawa ng COA. Hindi naman kayo auditor. Hindi naman kayo magagaling mag-audit. Hindi naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila nag-imbestiga, opo. Your Honor, sabi niya, you cannot raise that constitutional issue because you are no longer a member of this committee. Ayun, yun ang masakit doon. Nakita mo na yan. Hindi na pala kayo miyembro na kaya, ngayon, opo. samantalang ang objective nila, in aid of legislation, nagtapos sila sa impeachment. So, ayan, ngayon, may connection sa sinasabi mo ngayon yan. Ang nangyari nga po, yung committee report na yon, Sen, Teka muna, kailangan malaman ng ating tagapakinig, ang committee report bago siya magkaroon ng puwersa. Kasi merong puwersa ng batas yan eh. Kahit na recommendatory lang, hindi mo basta-basta babaliwalain yun o mamaliitin yun. Kasi dadalhin sa yung plenary. Pagkatapos, aprubahan ng buong Kongreso. I-adapt. Kung may mag-o-object, naglalabanan doon. Walang nag-object, adopted. So may puwersa siya ng batas. Yun pala yun. Yan ngayon ang pinalabas at ibinigay sa opisina ng Ombudsman. Ngayon, tumira ka. Kaya ang nangyari po yun sapagkat siyempre binasa mo na. Binasa ni Uncle Sam. Yung karaniwan, yung pinaka-panapos ng nasa ibaba. Nasa ibaba. May mga rekomendasyon yan. Katulad ng ginawa ko doon sa isang inutil na gobernador ng Misamis Occidental. Dati siyang dating kasama niyo po sa Kongreso. Dati siyang kasama kong Deputy Speaker. Dati kong kaibigan. Na naging inutil na na gobernador ng Misamis Occidental. Sana nakikinig siya ngayon. Ganun po. Okay? Inimbestiga ko siya, di ba? Doon sa panapos na yon ng mga talata. Na sinasabi doon, bigyan nyo ng kopya ang Ombudsman, ang OSJ, ang Department of Justice,
para sa ganon ay makita, madetermine kung ano man ang administrative, civil, and criminal liability nitong taong subject ng investigasyon na ito. Opo. Ganun ang forma nun eh. Oh, sa kamalasan ko naman, ayun, binigay, wala namang... Ako naman, wala na akong gagawin doon. Hanggang doon lang ako eh. Opo. Nasa legislature ako, executive na ang pinag-uusapan. Yun. Kung hindi sila kumibo, problema na nila yun. Oo. Basta't ako, ang aking gawain, tinapos ko. Ayun. Tinapos ko ng buong buo, wala silang masasabi. Hindi yun ang At ang pwedeng ebidensya pakialaman. nandun. Oho. Ganun ang nangyari dyan. Ayun. Ang pagkakaiba lang, ito ngayon, pinatos. Mukhang pinatos po ni Uncle Sam Martires. Oo. Sen. Kasi ang mga rekomendasyon pala dyan, Sen, Oh. ay filing of criminal, civil, and administrative cases Yan against nga. Vice President. Kaya nga. Oh, ito isa. Technical malversation, Oh. falsification and use of falsified documents, Oh. perjury, Oh. bribery and corruption, at meron pang plunder. Ayun. Ngayon, merong, ang nangyari- kaya nagkaroon ng usapin, merong nangyari dyan Ang eh. nangyari ano po ay inaatasan ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na sumagot doon sa committee report ng Kongreso. Ano ha? At imbestigahan. At iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga natuklasang ito ng Kongreso. Pero sa halip na matuwa, Sen, at mga kababayan, ang mga miyembro ng Kamara Na gumawa ng committee report na ito, Ano nangyari? ay nagtaka. Bakit daw mabilis na umakto ang Ombudsman? Nagtaka o takang-taka? Takang-taka. Takang-taka. Dinagdagan ko pa. Kaya ito na sabi na, wag, easy ka lang, Ombudsman. Masyado ka mabilis. Masyado ka, Yan, narinig ko yun. Oho. Sinabit lang namin yun. Pero hindi naman namin inaasa na maging ganong kabilis ang kanyang pag-akto. Kasi procedure lang daw Sino naman nagsabi nun? Si Congressman Joel Chua. Procedure lang naman anya yun eh. Oo, kaya namin pinigay sa yan, hindi para aktuhan nyo, kundi yan ay bahagi lamang Di na sana, procedure. di sana merong covering letter. Oho. Mr. Ombudsman, we are giving you a copy of our committee report. Opo. But with the warning Ad ko to your office ad cautelam Opo. that do not act yet on this Ayun. particular report. Oho. Kung yun ang gusto mo, di ba? Dapat po. Isinabit mo eh. Ay sapagkat ang katwiran nila dito, Sen, ang proseso daw pala dapat, hinintay pala ng Ombudsman kung ano ang magiging rekomendasyon ng impeachment court, hindi siya agad sasabay. Bakit daw? Ay parang yun daw Bakit po daw? ata ang reglamento kasi mas mataas daw ata ang, aywan ko kung anong po paliwanag, pero mas mataas daw ata ang impeachment court. Hintayin kung ano magiging resulta, kung ano kasi, magiging verdict. base kasi sa Constitution, ikaw nga magpaliwanag doon. Ayan yan, nasa no? Bakit ako? Ikaw, Oo. ano ba ang consequence? Ano ba ang resulta kapag ka yung na-impeach na opisyal Oo. ay nahatulan Nang guilty. ng guilty? Ano ang magiging consequence? Aba, matatanggal sa posisyon. Pagtatanggal sa Oo. kanyang posisyon. No? Kaya ano naman ay ba? perpetual disqualification to hold any office, Ayun, no? any Kabisado pa government ni, office. ano eh. So, ayan. Oo. Dalawa lang ang parusa. Opo. Okay? Matatanggal ka sa opisina. Oho. Kung ano man ang opisina mo. Oho. At pagkatapos, may kalakip pang isang parusa na walang hanggang pag-disqualify. Kaya nga Perpetual. tinatanong ko sa iyo kanina, perpetual, walang hanggang kawalan ng kwalifikasyon ay ikaw Oo. ay makatanggap pa ng opisina sa gobyerno. Bawal lang humawak ng Ah, anumang opisina. Perpetual disqualification from holding public office. Yes, Yun, po. yun ang parusa. Opo. Kasi ang impeachment is a political process. Yes po. So dahil yung assumption, nilabag mo ang public trust. Kaya tatanggalin ka sa opisina mo at hindi ka kailanman makakatanggap pa o mahihirang pa Oho. either appointive or elective na opisina ng gobyerno. Sa anumang tanggapan Yan ang ng parusa. gobyerno. Yes po, oo. Oo. Pero sabi niya, pagkatapos niyan, bahala na kayo kung kakasuhan nyo pa administratively or criminally. Oho. Kasi ang impeachment is not a criminal process, Opo. but it is a political process. Ayun. Ngayon, kaya ako binabanggit ito, alam din naman siguro ni Congressman Chua
Ayaw po, abogado naman si Kong Joel eh. Na ang parusa lang doon, Mhm. removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung kriminal. Oho. Bakit niya inuna kagad? Ba't hindi muna niya hinintay? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay kay... Kay Ombudsman Oo, Martires. sasabihin lang naman hindi naman ako magpapail ng mag-iimbestiga lang ako, di ba? Oo nga, Opo. tama. Siguro kanya, ina-anticipate ko na baka sakali nga malalakas ang ebidensya ninyo. No, ngayon pa lang nangangalap na ako kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Ayun. Kaya ako siya pinasasagot. Dito lang makikita mo Mukhang nabigla ho sila. Hindi, dito lang makikita mo meron ng pagkakasala tungkol dun sa forum shopping Oho. Pinatatanggal mo na nga dun. Ha? Meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, dito, tinira mo na kagad sa ombudsman. Opo. Ano ba talaga gusto mo mangyari, di ba? Nako. Tapos pinahihinto mo pa yung isa. Oho. Ito pa. Sen, yaman din lamang saan na ba yun? Ang tagapagsalita po ng anong tawag ito, no? Yung prosecution team. Nason? Si Attorney Bukoy. Attorney Bukoy. Attorney Odi Bukoy, sabi niya, magiging premature o wala po sa tamang panahon kung kikilos ng ombudsman habang nagpapatuloy pa ang proseso ng impeachment. Tinukoy daw po niya ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 na nagtatakda na hindi saklaw ng ombudsman ang mga impeachable officials. Binigyang diin pa po ni Atty. Bukoy na ipinag-uutos ng konstitusyon ng impeachment ang pangunahing paraan upang panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayun po. Alam mo pala ba't nyo siya binigyan ng kopya? Hindi, baka siguro sabi ni Ombudsman, sige di, tayin ko na, baka ang ini-expect na lang sumagot ay magkusa si Ombudsman Martires na hindi umakto doon sa pinadala nilang... Baka mamaya sabihin nila, tayo, public officers tayo. Kung ano man ang pinagagawa sa atin, kailangan tayong umakto. Baka mamaya, tayo naman ang kanilang sisihin. Bagay, matagal na rin maraming nasisi rin ng ombudsman. Katulad doon sinasabi ko kanina. Opo. Kumpleto yung report ko Opo. Wala man lang... Hindi umakto ang ombudsman. Bakit dito? Ang bilis. Oho. Di ba? Nako. Dito tama naman siya. Pinadalan mo siya ng kopya. Dapat ganun talaga. Oho. Meron ka ba dyan? Nahanap ko yung sagot ng Ombudsman, Nelson. Nung isang araw, di ba, sumagot ng Ombudsman, binasa natin, doon sa punto nga rin na bakit agad umakto ang Ombudsman doon sa committee report na Sabi ni Ombudsman Martires Martires, pinadalan nyo kami ng mga papel na ganito Anong gagawin namin dito? Gagawin ba natin scratch paper? Gagawin maraming scratch paper itong mga papel na ito. Yan ang sabi ni Ombudsman. Oo. Ang kapal siguro nun. Ayaw po. Buti hindi niya kaya naman, sala kayo sa lamig, sala kayo sa init, sala kayo sa lamig Di ba? Pag hindi ako umakto rito, magagalit kayo. Pag umakto ko, nagagalit kayo rin. Ano bang gagawin ko rito? Ayun na nga. Kaya ang isa pang isang mambabatas na kasapi po ng Makabayan Black, sabi, ganyan talaga yung ombudsman na yan. Kasi tinalagay yan ng dating Pangulong Duterte, kaya siguro gumagawa siya ng ganyang aksyon para pigilan ang impeachment process. Pero nakapirma siya sa committee report, di ba? Ay mukhang ngayon kasi kasama ata siya doon. Kasama siya ron. Oo. Dineputize siya kasi hindi siya member doon. Pero dineputize siya. Ganun ho ba? Oo. Kasi minsan napuna natin yun, di ho ba? Oo. Na bakit siya Bakit siya nakakapag-motion? Oo nga po. Ako raw, hindi ako miyembro. Oo. Siya raw dineputize. Ayun, kaya pala. Oho. O di pa paano ngayon ang gagawin ni Ombudsman Martires sa kopyang ito, Nason? Nakuha ko sa kanya, ibabalik ko rin kagaya ng ginawa ng impeachment court. Ganun ho? Di ba? Sayang din ho, pwede namang scratch paper yung Ha? Baka magagamit din po talaga. Ayaw niya yung galing sa marami silang papel Ayun pala. So yun pala magiging epekto nun, ano? Kung parang hindi nila kasi pinag-iisipang mabuti ang mga actions nila. Yun ang nakikita ko Oho. Alam na nila na merong impeachment. Opo. Dapat hindi na nila itinuloy. At kung halimbawa, nagawa na, na-adapt na, nandun lang. Hindi na nila binigay sa ombudsman.
Magkakaroon ng ibang signal yun eh. Oho. Kasi ang ombudsman, kung hindi ko naman gagalawin ito, sinasabi naman niya, anticipatory lang naman na sa akin eh. Opo. Hindi naman nagpapail pa eh. No? Hindi naman ako nagpapail eh. Alam ko yung tungkulin ko eh. O kesa naman sa mabansagan na kung hindi man lang ako gumalaw. Oo nga naman, ano? Di ba? Oho. Nag-iimbestiga lang ako. Ano naman ang sama kung ngayon pa lang kumakalap na ako. Nga. Kaya lang naman sila nag-react ng ganyan nung tinanong sila, sino ba ang defendant? Hindi raw sila ang defendant. Oho. Bakit hindi sila? Sila yung representative ng tao. Pagka criminal, makikita mo, people of the Philippines Versus ganyan. blah blah blah. Opo. Ang kalaban mo, buong mamamayang Pilipino eh. Okay. Di ba? Sino ba representative ng Pilipinas? Di mga mambabatas. Ay, mababatas. Silang gumawa ng report. Pagkatapos tatalikurin mo yung pananagutan, hindi kami ka-independent. Hindi kami kanya yung complainant. Oho. Hindi pwede yun. Plaintiff people of the Philippines. Di ba? Oo nga po, ano? Ay, nako. Di pa paano gagawin natin dito ngayon, Nelson? So, anong gusto ba nila? Hindi talaga gagalaw ang ombudsman doon sa matapos sa tanggapin yung committee report? Ganun ba ibig sabihin? So, yan nga yung kawalan ng matibay ngayon na mga mekanismo. Pagka ganyan pala, nagkakalabuan, saan pupunta yung ombudsman? Oho. So, imbes na maging stable yung ating justice system, di ba? Oho. Nagiging tagilid eh. Ito naman, Sen, ang ano. Kasi, sabihin na natin na wala talagang karapatan ang ombudsman na gawin ito, ha? Pero, kung matibay ang ebidensya mo, Sen, na mabigat talaga, na kahit ombudsman, sasabihin niya, tama yung yung kaso nyo. Siguro hindi ka matatakot na imbestigahan ng ombudsman nyo, hindi ba? Kasi magkakaroon ka pa ng kakampi na, tama, maraming ang linabag ang Vice President. Hindi kasi sinasabi nila, pag impeachable ka, subordinate yung yung mga criminal Kailangan mauna talaga. Muna. Kailangan matanggal muna bago mo siya maasunto ng kriminal. Yes, Kasi mas mataas yung uri ng posisyon eh. Kaya nga, tatanggalin ka muna eh. Merong paggalang sa posisyon mo. Hindi siya basta-basta maakusahan habang nasa pwesto siya eh. Kaya tatanggalin mo muna siya. At pagkatapos, may kalakip nga na disqualification na panghabang buhay. Di ba? Perpetual eh. Pagkatapos napunta siya sa kalagayan na yan, doon mo pa lang siya sasampahan. Ang ibig ko sabihin, alam naman nila, Congressman Chua yun. Bakit nakipag-unahan pa kasing magbigay sa ombudsman? Ayun, oho. Alam naman niya eh. Hindi, paano kung halimbawa, hindi siya nagbigay ng kopya sa ombudsman? Baka naman sabihin, Okay, so actually, guys, yung nangyari po kay VP Sara, parang, di ba, lagi nating sinasabi na lahat ng yun ay pamumulitika. Because, nung time talaga na binulgar ni VP Sara ang lahat ng mga kabalastugan ng ginawa ng House of Representatives, doon na nagsimula eh. Sunod-sunod na yung mga impeachment complaint. Tapos ngayon, nagka-problema kung paano ito uusad. May hinihinging ang Senado may hinihingi, pinaririman, pinababalik, walang magagawa ang HOR kundi sumunod sa utos ng Senado. So, let's wait and see. Magaling naman yung mga analysis ni Senator Marcoleta, no? So, let's, lang yan. Tingnan lang natin kung itong pinag-usapang ombudsman, makialam ba o hindi makialam, na yan. Let's wait, no? Kasi very technical ang mga pinagsasabi nila. So, here I'm talking about the general na posibleng mangyari. Si VP Sara naman, naghihintay rin lang naman yan kung matutuloy o hindi matutuloy. Sabi nga niya, kung matuloy ito, this will be bloodbath. Di ba? Iyak sila ngayon itong HOR.
instead na mag-iyak-iyakan kayo dyan, no, sundin nyo muna yung requirements na pinagagawa ng mga taga House of Representative at taga Senado. Diba? So guys, ayan na nga, no, napakinggan natin itong patungkol po dito sa insertions na nabanggit kanina. So libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section, okay? And don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito. And mag-subscribe na kayo. Libre ang subscription guys. Mag-subscribe na po kayo, okay? Para updated kayo lagi. So sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.